بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alam niyo ba na merong nakapasok sa paraiso nang dahil lamang sa tinanggal niya ang isang bagay na nakapipinsala sa daanan, no? Kumbaga itong nakapipinsala sa daanan, inalis niya ito sapagkat ito ay nakakapinsala. Yun ang naging dahilan para makapasok siya sa paraiso. La ilaha illallah. Hindi ba para na huwag natin maliitin ni anumang katiting na gawaing kabutihan sapagkat ito ay maaaring ito ang maging dahilan upang maging makapasok tayo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naalala nyo yung isang babae na nagpainom ng isang hayop na nauuhaw na naging dahilan yun upang makapasok siya sa paraiso. So, minsan naglalakad tayo, ano mga nakita natin na nakaharang sa daanan o bagay na nakapipinsala at ito ay inalis natin, ito ay nauuwi din sa pagkakawang gawa, no? Sadaqah ang tawagin. Na kung sakaling may mga bagay na nakapipinsala, malaki man o maliit na makapipinsala sa mga tao, alisin natin at baka ito ang maging dahilan upang makapasok tayo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, nakita ko ang isang lalaki na tumatamasa ng kaligayahan sa paraiso, sa Jannah. May isang lalaki daw, may nakita daw ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may isang lalaki na tumatamasa ng kaligayahan sa paraiso. Bakit? Bakit ginawa ng tao nito? Bakit tumatamasa siya ng ganun na kaligayahan sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi dito, dahil lamang sa isang sanga na kanyang pinutol sa daanan na nakapipinsala sa mga mananampalataya. Inulat ni Imam Al-Bukhari at ni Imam Muslim. Nakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, may isang lalaki na tumatamasa ng kaligayahan sa paraiso nang dahil sa pinuto niya ang sanga na nakapipinsala sa daanan ng mga mananampalataya. Pero kapag kanis ang bagay na alam natin na makapipinsala, sabihin natin naggulong, malaking gulong, or mga plastic o balat ng saging na maaaring magdulot ng disgrasya sa mga tao, at inalis natin yun, kinuha natin, tinanggal natin, maaaring ito ang maging dahilan ng pagpasok natin sa paraiso. Sabi nito, maliit man sa paningin natin, ngunit ito ay dakila sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ng isang lalaki na pumuto ng isang sanga na nakasagabal o nakapipinsala sa dinadaanan ng mga tao, na siya ang naging dahilan upang tayo ay makapasok, upang yung taong yun ay makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? At napakasarap sa pakiramdam. May dagdag ko lang sa nabibilang sa mga sadaka na halimbawa may nadaanan ka ng tao na nangangailangan ng tulong. Halimbawa yung gamit niya, kailangan niya ikarga sa sasakyan niya at tinulungan mo, nakapagsadaka ka. Diba? Nakapagsadaka ka yun. Bagay yung bagay na yun na hindi man nasuklihan ng tao, nakapagsadaka ka. No? At higit sa lahat, pagkamos ng napakasarap sa pakiramdam. Wallahi, kung nasubukan natin, no? Napakasarap sa pakiramdam. Baga nakakagaan sa loob. Sabi dito, kahit na ang pagngiti sa iyong kapwa ay sadaka. Ngingitihan mo yung kapwa mo na meron kang maaliwalas na mukha. Diba? Yun ay uri ng sadaka. Nakakapagsadaka ka na kahit wala kang inilalabas na pera sa iyong puso. Ganoon din tong lalaki na ito. Wala siyang nilabas na pera, nagbigay ng pera sa mga tao, pero nakapasok siya sa paraiso. Sa anong dahilan? Na dahil sa pinutol niya yung sanga na
nakaharang sa daanan ng mga tao, yun ang naging dahilan upang siya ay makapasok sa paraiso. Hindi ba't napakasarap isipin kung lahat tayo ay ganun? Napakasarap isipin na kung lahat tayo ginagawa natin dyan na pag may nakita tayo na ano nang nakaharang sa daan, tinanggal natin, di ba? Ano na lang ang magiging resulta ng ating kapaligiran kung lahat tayo ay ginagawa na dito, isa na sa buhay natin ang mga ganitong klaseng gawain. Naway ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na nagkakaroon ng malasakit sa kapaligiran, na kung may mga ganitong klaseng senaryo na dapat tanggalin, ayusin, na tayong mga Muslim ang ng La ilaha illallah. Naway pagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso, diligtas na tayo sa apoy ng impyerno. At hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na paabuti niya tayo ngayong paparating na buwan ng Ramadan. Allahumma walid na Ramadan. O Allah, paabuti mo po kami ngayong buwan ng Ramadan. Amin ya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا